Ang Hudna Jihad na estratehiya ng rehimeng Iranian na kilala sa Ingles bilang ceasing and firing. Si Khaled Abu Taahme, hindi lang ito laro ng mga salita, kundi naunawaan ng gitnang silangan ang estratehiya ng rehimeng Iranian na cease and fire bilang jihad. Ipaliwanag natin kung ano ba talaga ang nangyayari dahil iniisip ng kanluran na parang may 2 linggong ceasefire na patungo sa isang kasunduan at malayo ito sa katotohanan ng gitnang silangan. O sige, una sa lahat, ang pinag-uusapan natin ay cease and fire. Wala akong nakikitang ceasefire. At kung meron man, pansamantala lang ito. Sa palagay ko, dapat maintindihan ng Administrasyong Trump at ng kanluran na ito ay jihad. Hindi natatapos ang jihad sa ceasefire o pansamantalang tigil putukan na tinatawag na hudna. Isa lang itong ibang yugto, pansamantalang katahimikan. Nandyan pa rin ang rehime ng Iran. Nandyan pa rin ang Hezbollah. Nandyan pa rin ang Hamas. At ang magpapabahala sa akin, sa personal na pananaw, ay wala sa mga digmaang ito ang tunay na napapanalunan. Walang tiyak na tagumpay. At kapag wala kang tiyak na tagumpay at hindi mo nadudurog ang mga rehimeng ito o ang mga grupong ito, para sa kanila, iyon na ang tagumpay. Para sa kanila, mahalaga ang makaligtas. Ang pagkaligtas ay tagumpay. Bawat isa ay tagumpay din. Sinusubukan mong wasakin ako. Sa loob ng 40 araw, hindi mo kayang wasakin ang rehime ng Iran. Nandyan pa rin ang rehime ng Iran. Kaya tagumpay yon. Sige. Ibig ko sabihin, nagdulot ka ng maraming pinsala. Marami kang napatay na tao. Pero ano ngayon? Ito ay tagumpay. At nagpapadala ito ng mensahe sa ibang mga grupong Islamista sa gitnang silangan at sa iba pang mga lugar, na ang mga makapangyarihang bansa na ito, Israel at Amerika, ay nabibigo. Hindi ito magandang mensahe para sa mga jihadist na naniniwalang banal ang kanilang tagumpay. Nakikita nila ang tinatawag nilang tagumpay bilang isang biyaya mula kay Allah. Isang regalong ipinagkaloob habang sinusubukan tayong wasakin ng mga infidel na ito, ng mga hindi naniniwala, ng mga kaaway ng Islam. At narito tayo ngayon. Ito ang dahilan ng aking pag-aalala. Oo, may pansamantalang tigil putukan sa pagitan natin at ng Iran, pero patuloy pa ring lumalaban ang mga proxy nito. Huwag mong sabihing walang impluensya ang Iran sa Hezbollah. Kaya mutusan ng Iran ang Hezbollah na tumigil, pero ayaw nila dahil gusto nilang magpatuloy ito sa mahinang antas. Dahil muli, ito ay isang jihad. At ito ay jihad hanggang sa tagumpay o kamatayan bilang martir. Ito ang kanilang slogan. At kaya binubuksan natin ang palabas sa pagsasabing Hudna Jihad ng rehime ng Iran. Bakit? Dahil ang Hudna na isang salitang Arabe, hindi ito salitang Persian. Ang hudna ay pansamantalang tigil putukan. Iyon talaga ang ibig sabihin nito. Ito ay isang pansamantalang katahimikan. Isa itong panahon ng katahimikan. Oo, panahon ito ng katahimikan para muling mag-armas, muling magpipon at maghanda sa susunod na labanan. Kaya tinatawag itong hudna. Para sa kanluran, meron tayong ibang idea, di ba? Ang kanluran ay may idea na ang tigil putukan ay may sariling momentum. At ang pag-aasa ay na ang momentum ng tigil putukan ay hahantong sa kapayapaan at pagtigil ng putukan, di ba? Kapayapaan. At sa huli, kapayapaan. At hindi ito totoo. Paano mo pag-uusapan ang kapayapaan sa mga rehimen na di naniniwala sa karapatan mong umiral? Paano mo pag-uusapan ang kapayapaan sa mga rehimen na tinatawag kang maliit na satanas at malaking satanas? Paano ka makakapag-usap tungkol sa kapayapaan kung may mga organisasyon na hindi kinikilala ang karapatan ng Israel na mabuhay, na hindi pinagkaiba ang US at Israel? Para sa kanila, iisa lang ito na kaaway, isang karaniwang kaaway. At sa parehong paraan ng Israel ay isang lehitimong target, ganun din ang mga kaalyado ng Israel. Kaya tigilan na ang pag-uusap tungkol sa kapayapaan, tigilan na ang pag-uusap tungkol sa katatagan, at magpatuloy sa paghahanda para sa susunod na labanan. Hindi agad sumusuko ang mga jihadist na ito. Tama yan. At alam mo, ito talagang ibig sabihin ng jihad sa pagitan ng mga Arabo at mga Iranian sa loob ng mundong Arabo. Ibig ko sabihin, ang rehimen at rehiyong ito,
mula noong matapos ang Ottoman Empire sa simula ng nakaraang siglo, ay matagal nang may laban ng tribo at angkan. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang Israel at Estados Unidos bilang sila lang ang pangunahing labanan. Kahit noong 1970 at 79 pa sinabi ng rehimen ng Iran, dakilang Satanas Amerika, maliit na Satanas Israel, ang mga mapagmataas na kapangyarihan. At tandaan natin ito na ang kasalukuyang rehimen sa Teheran ay mas higit pang ekstremista sa ideolohiya kaysa kay Khomeini mismo. Dahil sila ay kabilang sa tinatawag na Hojatiya Organization na naimpluwensyahan ng Ayatollah o Imam Mezbah Yazdi, at siya ay isang tagasunod ng paniniwalang Twelver at isang tagapagtaguyod ng pagsanhi ng muling paglitaw ng Shiite Messiah na nangangailangan ng isang Gog at Magog Armageddon na kaganapan upang lumitaw ang Mesiyas na iyon. At ito ay lampas pa sa kung saan si Khomeini mismo na inisip niyang siya ang tagapaghukom, ang tagapangalaga ng Mahdi ng Messiah. At ang rehimeng ito na sumusunod sa yapak ni Mahmoud Ahmadinejad na inalis ng mga Israeli-American na pag-atake mga 2.5 linggo na ang nakalipas. Siya ang naging presidente noong 2005 at pumunta siya sa Estados Unidos at patuloy na nagsalita sa mismong United Nations tungkol sa pagpapabalik ng Mahdi ng Shiite Messiah. Wala ni isa sa General Assembly ang nakaintindi sa kanya. Ang tinutukoy niya ay Armageddon at mga Hudyo ang nangungguna sa listahan ito. Sa tingin ko, hindi pa kumpirmado ang balita sa pagkamatay niya, kaya dapat pa nating suriin. Ikaw ba, si Muchaba? Hindi, si Ahmadinejad. Hindi pa sila sigurado kay Ahmed. Sa tingin ko, may nakita akong magkakasalungat na tsismis, pero may mga ulat tungkol dito. Pero hindi yan ang issue. Ang issue dito ay may rehimeng umiiral na ng 47 taon. At isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang ipalaganap ang Islamikong Revolusyon. I-export ito saan? Kanino? Ipalaganap ito sa mga karatig bansa, sa mga bansang Arabo at Islamiko, at sa huli, sa mga bansang itinuturing na mababa ang kaluran ng US at hindi nila ito itinatago. At kaya naman nakikita natin na sa nakalipas sa 30-40 taon pinalakas ng rehimeng ito ang kanilang pagsisikap sa pamamagitan ng mga proxy nito upang pasukin ang mundo ng mga Arabo. At naging matagumpay sila sa maraming paraan. Ibig ko sabihin Lebanon, Gaza, Syria, Iraq, Yemen. Hindi natin sapat na pinapansin ang mga pagtatangkang ito. Lagi nating binabanggit ang mga proxy ng Iran, pero napakadelikado nila. Na may napakalinaw na layunin na ipalaganap ang Rebolusyong Islamiko, ang kanilang bersyon ng Islam sa mundo ng mga Arabo at Muslim. At ang ibig ko sabihin, alam mo, ang katotohanan na nakaligtas ang rehimen ng Iran sa labang ito ay dapat ikabahala ng maraming tao. Gaya na nabanggit ko kanina, lalo na ng mga Arabo at mga Muslim. Ang naririnig ko, alam mo, ang mga reaksyon mula sa mundo ng Arabo at sa mundo ng Islam, sinasabi ng mga tao, wow, alam mo, napakalakas ng rehimeng ito. Ang Amerika at Israel, sa kabila ng lahat ng pambubumba at sa kabila ng lahat ng asasinasyon, nariyan pa rin ang rehimen. At kung hindi mo mapapabagsak ang rehimeng ito at aabutin pa ng matagal, magpapatuloy lang itong kumalat sa pamamagitan ng mga proxy nito sa iba pang bahagi ng mundo. Ngayon, huwag nating kalimutan na riyan pa rin ang Hamas at Hezbollah. At pati na rin ang mga Houthi sa totoo lang. Habang nag-uusap tayo, muling nag-aarmas at natitipon ang Hamas. Patuloy natin itong tinatalakay. Halos linggo-linggo, nakita natin ang kakayahan ng Hezbollah. At alam mo hanggang ngayon, patuloy pa rin sila napapaputok sa Israel. At ito ay isang bagay na kailangang maintindihan ng kaluran na ito ay isang pangmatagalang labanan. Ito ay pangmatagalan. Pagharap sa mga grupong ito. Hindi mo matatapos o masisira ang mga grupong ito sa loob ng 40 araw o sa maikling panahon. Kailangan mong maging matiyaga. Makinig ka, matuto ka sa iyong mga karibal, matuto ka sa mga Islamista kapag lagi nilang sinasabi na ang Diyos ay nasa panig ng mga matiisin. Mahalaga ito, kaya dapat tayong magtiyaga.
Ngayon, anong susunod nating hakbang? Sa tingin ko, walang talagang nakakaalam. Pero kapag nakikita ko ang mga pagdiriwang at selebrasyon ng tagumpay sa Iran, pati ang ibang Islamista na pinupuri ang rehimen at sinasabing tagumpay ito, labis akong nababahala. Sa totoo lang, alam mo kung sino ang nasa mga kalye ng Tehran. Hindi ang publiko ang malawakang pinatay noong Enero 2026. Naglabas ang rehimen ng mga taga-suporta na may dalang mga bandila ng rehimen. Siyempre, ibig kong sabihin walang duda tungkol sa digmaan. Lahat yon ay psikolohikal na digmaan. Pero alam mo, gets mo naman yon. Naiintindihan ko yon. Pero ang karaniwang mamamayan ng Lebanon, ng Syria, ng iba pang bansang Arabo ay hindi yon naiintindihan. Para sa kanya, nandito ang mga tao sa kalsada para suportahan ang rehimeng Iranian at ipagdiwang ang tagumpay. At sige, inilalabas sila ng rehimeng Iranian pero hindi mahalaga yon. Sa huli, ang mahalaga ay ang larawan. Kung ano ang nakikita ng mga tao, ito ay perception. At ang persepsyon ay, alam mo, nabigo ang Amerika at Israel dito. At ang rehime ng Iran ay nakaligtas at nagtagumpay. At ito ang nagpapabahala sa akin. Ang pagdiriwang ng tagumpay ng mga taong ito ay dapat magsilbing malinaw na babala sa Washington, sa iba pang mga kanuraning kabisera, at syempre, sa Israel. Tama ka dyan, Ihaled. At alam mo, ang hindi rin naiintindihan ng mga tao ay ang pagtigil muna sa putukan at muling pagpapaputok ay bahagi rin ng jihad, gaya ng mismong pagpapaputok. Dahil binibigyan sila nito ng pagkakataon, una, para ipahayag ang tagumpay. Pangalawa, para magpakita ng isang uri ng kahusayan o pangingibabaw sa pag-iisip. Sa buong mundo ng Arab, patuloy nitong binobomba at pinapaputukan ang mga bansang Arabo, lalo na ang mga bansa sa Gulpo gaya ng Saudi Arabia, Bahrain at United Arab Emirates. Patuloy pa rin silang nagpapaputok at ang mundo ng Arab, sa tingin ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ay hayagang sinasabi sa Pangulo ng Estados Unidos. At ayun ito sa mga source na meron kami sa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, alisin na ang rehimeng Iranian anuman ang mangyari. Hindi mo sila pwedeng hayaang manatili dahil kung ganoon, mananatiling magulo ang gitnang silangan. Patuloy itong mapupuno ng terorismo mula sa rehimeng Iranian. Ito ay isang apokaliptikong rehimen at hindi na sila pwedeng pabayaan dahil hindi kailanman magkakaroon ng panahon ng katatagan, seguridad at kasaganaan ang gitnang silangan kung mananatili pa sila. Dan, hindi mo kailangan maging eksperto sa gitnang silangan o sa radikal na Islam para maintindihan ng mga tigil putukan ay laging ginagamit bilang dahilan o pagkakataon para mag-armas muli, magtipon at magplano ng susunod na pag-atake. Ilang tigil putukan na bang naganap sa pagitan natin at ang Hamas sa nakalipas na 20 taon? Ilang beses na tayong nakahudna sa Hamas. Pero sa totoo lang, Khaled, pasensya ka na at naantala kita. May ipinaalala ka sa akin. Mga 2 hanggang 3 linggo pagkatapos, mga 2 hanggang 3 linggo matapos ang pananakop, malawakang pagpatay, panggagahasa, pagpapahirap at pagdukot sa daan-daang Israeli at iba pang dayuhan sa Timog Israel. Nag-alok ang Hamas ng tigil putukan kapalit ng mga bihag. Check now. Yan ang sinasabi ko. Para sa Hamas, para sa Hezbollah, para sa Iran, ang tigil putukan ay nagbibigay. Isang buntong hininga ng ginhawa parang pahinga. Magpahinga tayo. Pinapayagan silang makahinga muli. Pinapayagan silang magtipon muli, muling mag-armas at maghanda para sa susunod na laban. At ito ang hindi naiintindihan ng mga Amerikano, sa totoo lang. Ibig ko sabihin, kailangan mong tingnan ang kasaysayan at makita kung paano palaging nagdudulot ng sakuna ang mga tigil putukan at nagdadala ng mas maraming alitan at mas maraming kaguluhan. Lahat ng tigil putukan sa pagitan namin at ng Hamas ay nauwi sa Oktubre 7 dahil ginamit ng Hamas ang mga ito para mag-armas muli at magplano ng bagong pag-atake. At kahinaan sa panig ng Israel. Ang tigil putukan ay parang hindi mo ko kayang wasakin. Kakatapos lang natin ng isa pang labanan, kaya magpahinga muna tayo. Ito ay isang pahinga, at ito ay isang bagay na talagang nakakabahala. At kapag tinitingnan ko ang kasalukuyang tigil putukan sa Iran, naalala ko ang mga naunang tigil putukan sa Hamas at Hezbollah. Tingnan mo, nandyan pa rin ang Hamas at Hezbollah. Hindi na sila kasing lakas dati,
pero may kakayahan pa rin silang militar. Patuloy pa rin makapangyarihan ng Hamas sa Gaza mahigit 2.5 taon matapos ang Oktubre 7 na malaking problema. Nasaan ang Board of Peace, lalo na yung kay Trump? Ano ang nagawa nito? Magandang punto yan dahil naglabas ngayong linggo ang Board of Peace ni Pangulong Trump ng isang deadline para sa Hamas na mag-disarma at diretsahan silang sinabihan ng Hamas, hindi namin yan gagawin. Ibig ko sabihin, yan ang problema, hindi ninyo pinapakinggan ang sinasabi ng Hamas. Mula pa sa simula, malinaw na ang sinasabi ng Hamas. Alam mo, binibigyan ko sila ng kredito sa pagiging tapat nila. Simula pa lang, sinabi na nilang hindi namin ilalapag ang aming armas, period. Ngayong linggo, nakatanggap tayo ng panibagong paalala mula kay Abu al-Baida, ang bagong Abu al-Baida, ang tagapagsalita ng militar na sangay ng Hamas. At sinabi niya, kalimutan na. Hindi namin ilalapag ang aming mga armas. Hindi yan mangyayari. Isa alam itong bagong Israeli-Amerika na sabuatan. Kaya bakit hindi natin pinapakinggan ang sinasabi ng mga taong ito? At anong ginagawa mo? Talagang binabaliwala at walang respeto sila sa'yo. Matigas pa rin ang ulo nila. Sinasabi nila sa'yo, kalimutan mo na, hindi mangyayari. Bakit ka pa rin nagsasalita tungkol sa Board of Peace, teknokratikong gobyerno at komite? Ewan ko, hindi naman gumagana. Hindi ka pwedeng makipagnegosasyon sa mga taong ito dahil para sa kanila, kapag isinuko o kinuha ang armas nila, wala na silang karapatang umiral. Mawawala na sila. Parang hinihiling mo sa isang partidong pampolitika na mawala na lang. Hindi nila magagawa yon o talikuran ng jihad. Hindi nila pwedeng iwan ang ideolohiya nila. Kung walang armas, wala silang kapangyarihan. Ganon dapat natin tingnan. Khaled, paano natin ipapaliwanag na ang mga estado ng Gulf na pinamumunuan ng Saudi ay hindi? Direktang hinarap sa militar ang rehimen ng Iran. Dalawang bagay, Dan. Una, natatakot silang tutulan ng sarili nilang mamamayan. Ang huling bagay na kailangan nila ay makita silang bahagi ng isang Israeli-American, kumbaga, agresyon laban sa isang bansang Islamiko. At alam mo, alam nila na ang mga tao sa mga estado ng Gulpo at sa buong Arab at Muslim na mundo ay radikal. At kung atakihin ka ng Amerika at Israel, ang simpatya ng mga taong ito ay mapupunta sa biktima. Iyan ang una. Pangalawa, masasabi ko na nakikita ng mga bansang ito na hindi na nanalo ang Israel at Amerika. Nakikita nila na hindi na nanalo ang Israel sa digmaan laban sa Hamas. Hindi rin na nanalo ang Israel sa digmaan laban sa Hezbollah. At hindi sila sigurado kay Trump at sa mga intensyon ni Trump. Sige, nagsimula ka ng digmaan, pero nagtapos ito sa tigil putukan at nandun pa rin ang rehime. Kaya gusto nilang makasiguro. Ang panalong kabayo. Yan, ang panalong kabayo para sa'yo. Eksakto. At gusto ng mga bansang ito na maiugnay sa mga malalakas na bansa. Gusto nilang makita kang manalo. Gusto nilang makita ang isang mapagpasyang tagumpay. Pero kung makita nilang nag-aatubili ka, mag-aatubili at magdadalawang isip din silang sumama sa'yo o hayagang suportahan ka. At masasabi ko, pangatlo, iniisip ng mga bansang Gulpo ang mangyayari pagkatapos. Nakikita nila na pagkatapos ng lahat, naroon pa rin ang rehimen, Hamas at Hezbollah. Nariyan pa rin ang mga Houthi. Kaya na sinasabi nila, bakit pa tayo papasok sa ganitong panganib? Mas mabuting mag-ingat na lang. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, kung magsisimula ka ng digmaan, dapat mo itong tapusin ng marangal, na parang natalo mo ang kalaban at naabot ang layunin mo. Kung di mo naaabot ang layunin mo, magdadalawang isip ang tao, suportahan ka. Malinaw na pagdating sa tagumpay. Ibig kong sabihin, si Trump hanggang ngayon ay talagang tumupad sa kanyang salita at nagsagawa ng isang pambihira at walang kapantay na digmaan laban sa rehimen ng Iran. Ang mga Amerikano at mga Israeli ay nagsagawa ng mga target na asasinasyon laban sa mga rehimen. Mga nakatataas kabilang si Ali Khamenei, marami sa mga matataas at panggitnang kumander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Sinira nila ang 150 barko ng Navy, halos buong Navy na neutralize na nila ang Air Force. Nasira na nila ang hindi bababa sa 50% ng mga misil at hindi bababa sa 50 hanggang 60% ng mga launcher. Talagang napinsala at napahina nila ng husto ang Hezbollah, Hamas at Houthis.
Pero ibig sabihin niyan ay may natitira pa ring 30 hanggang 40% ng mga misil. Marami pa ring misil yon. Iyan ay daan-daang misil, launcher, at drone na pamatay ng iba pang drone. At marami pang mga mina, ibig sabihin sinabi ng Pangulo na ang mga layunin natin ay pilayin ang mga proxy. Puputulin natin ang daloy ng pinansyal na suporta sa mga proxy. Ganap nating wawasakin ang programang nuclear. Ang mga pasilidad ng produksyon na sumusuporta sa programang nuklear sa hinaharap at sa paggawa ng mga balistikong misil. Sa huli, kaya pa rin nilang magpaputok ng missile at magpalipad ng drone. May suporta pa rin sila mula sa mga proxy gaya ng Houthi at Hezbollah at mukhang malakas pa rin sila ngayon. Marami pa tayong kailangan gawin kaya pakiramdam ko malayo pa tayo sa pagtatapos ng digmaang ito. Hindi ko naman minamaliit ang mga tagumpay ng militar ng US at Israel sa loob ng 40 araw na digmaan. Sige, nawasat ninyong Navy. Nawasap ninyo ang marami sa mga pasilidad na gumagawa ng mga misil. Petrochemical. Pinaslang mo ang marami sa kanilang mga siyentipiko at marami sa kanilang mga pinuno. Ang ibig ko sabihin, hindi mo pa napupuksa ang kaisipang jihadista, ang ideolohiyang jihadista, at kailangan pa yon ng panahon. At ang pagsira sa Navy at pagsira sa mga pasilidad ng militar o mga pasilidad nuklear at pagdulot ng pinsala sa mga ito ay hindi sapat. Kailangan mo pa itong ituloy. Kung gusto mong sirain o alisin ng Islamistang rehimen na ito, aabutin yon ng panahon. At yon ang sinasabi ko. At kung hindi mo nagawa yon, wala ka talagang masyadong naabot. Kailangang bunutin ang rehimen. Kailangang bunutin ang ideolohiyang ito. Ang radikal na ideolohiyang ito ng jihad, ang paniniwalang ito sa loob ng rehimen ng Iran at ng maraming Islamista na maaring wasakin ang kanluran sa pamamagitan ng jihad na maaring lipulin ang Israel. Nandyan pa rin ito. At ito ang kailangan mong labanan. At ito ang kailangang maunawaan ng kanluran, na kung gusto mong labanan ang radikal na ideolohiyang jihadist na ito, kailangan mong maging matiyaga. Kung di ka matiyaga, walang makakamit. Sandali lang at muli silang magtitipon at mag-armas. Ibig ko sabihin, sige, meron pa rin silang mga misay na nakakabahala gaya ng nabanggit mo. At hindi natin alam ang tungkol sa kakayahang nuclear kung ano na nangyayari sa pagpayaman ng uranium at lahat ng iyon. Hintayin na lang natin at tingnan, pero habang nakatayo pa rin ang mga jihadi na ito, may problema tayo, may panganib tayo. Ibig sabihin niya na pagpapalit ng rehimen, sa tingin ko wala nang ibang opsyon. Pagpapalit ng rehimen sa Gaza, kailangan mong alisin ang Hezbollah sa Lebanon at magpalit ng rehimen sa Iran. Mahalaga rin ang pagpapalit ng rehimen na kinabibilangan ng pagsira sa ideolohiyang ito at paglaban dito. Sabi nga sa kanluran, pwede mong talunin ng hukbo, pero paano mo matatalo ang ideolohiya? At ang sagot dyan ay ang ideolohiya ay talagang nangangailangan ng teritoryo para maisakatuparan ito. Nakita natin yan sa Al-Qaeda, nakita rin natin yan sa ISIS. At ang ideolohiya ay nangangailangan din ng mga armas at isang hukbo, isang sandatahang lakas. Kung sisirain mo ang kanilang mga armas, kung pahihinain mo ang rehimen, at kung pahihinain mo ang hukbo, ang ideolohiya ay mawawalan din ng lakas. At napakahalaga niyan, ibig kong sabihin ang rehimen ay umaasa sa kanyang militar, sa kanyang mga sundalo, sa Iranian Revolutionary Corps. At napakahalaga niyan. Ganon din sa Hamas, sa totoo lang. Hanggat mayroon silang daan-daan o libu-libong mga mandirigma, nariyan pa rin ang ideolohiya, nariyan pa rin ang rehimen. Kaya kailangan mong tugisin sila sa pamamagitan ng militar para pahinain sila kalaunan sa ideolohiya. Napakahalaga niyan. At ang tanong ay, gaano ba ito ka-practical? Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili kung dapat ba talaga itong gawin. Sa tingin ko, kailangan lang ng tiyaga, determinasyon, at malalim na paghinga habang tumatagal. Aminin natin, ang rehimen ng Iran, hindi lang mga mula, kundi pati IRGC na tinatawag nilang anak ng revolusyon. Sinasabi nila, alam mo ba, si Trump ay ilang taon na lang. Maghihintay kami. Tulad dong 2015 sa JCPOA kay Obama. Maghihintay kami at itatayo ulit.
Ngayon, nasa gitna tayo ng isang labanan para baguhin ang anyo ng gitnang silangan. At ang tanong ay, sino ang magbabago ng anyo ng gitnang silangan? Ang US ba at mga kaalyado nito o hahayaan ang mga jihadi, rehimen ng Iran, at mga proxy nito na baguhin ang gitnang silangan? Nasasangan tayo ngayon, isang malaking pagkakataon. Nakikita ko ang isang pagkakataon. Kung ipagpapatuloy ninyo at lalakasan pa ang presyon sa mga grupong ito at ipagpapatuloy ang mga operasyong militar laban sa kanila, malaki ang posibilidad na makakita tayo ng isang bagong gitnang silangan na umuusbong. Kung hindi, kalimutan mo na lang. Kung hahayaan ninyo ang mga taong ito na magpatuloy, alam mo, na mabuhay, o magpatuloy na mamuno, mapapahamak tayo. Dahil ibig sabihin, noon sila ang maghuhubog ng bagong gitnang silangan. At isang huling punto, tama ka ng 100%. Sinasabi nila, sige, nandyan pa si Trump ng 2.5 pang taon, 3 taon, maghihintay kami. Alam mo, tigil putukan. Pwede siyang magsalita tungkol sa kapayapaan. Walang problema, maghihintay tayo. Aalis si Trump at may bagong administrasyon na darating. Nandito lang tayo. Kaya kailangan nating imulat ang ating mga mata. Ang nangyayari ngayon, dapat magsilbing babala ito sa lahat. Everyone, may pagkakataon dito para sa mga mabubuting tao sa mabubuting panig sa gitnang silangan na baguhin ang gitnang silangan. Kung hindi, mga jihadi ang magbabago sa gitnang silangan na magdudulot ng panibagong sagupaan at mas maraming kaguluhan. Sa tingin ko, tama ang pagkakasabi mo at siguro dito na natin tatapusin. Khaled Abu Taahme, mahal kong kaibigan at kasamahan ng napakaraming taon. Marami tayong dapat pag-isipan habang tayo ay nasa tigil putukan o tigil muna bago muling magputukan. Masaya akong makasama ka at napakaganda ng ating usapan gaya ng dati. Inaasahan ko ang susunod. Salamat. Salamat, Chad.